ay minsan naiisip ko, no? Hindi naman sa nagseselos siya. Pero, mas gusto niya po, yung kanya pong mga anak, mas mahaba yung oras sa kanya. Na kapag meron po tayong kausap na iba, meron po tayong binibigyan ng oras at panahon na iba, nag-expect po siya na meron din po sa kanya. Mas mahaba yung sa kanya. Mas malalim yung sa kanya. Yung ugnayan natin sa mga tao, ang gusto niya, mas malalim yung ugnayan natin sa kanya. Ayan po yung nararamdaman kung paano pong nararamdaman po ng Diyos sa lahat. How much more po pagka born again na kayo, tapos nakikihalubilo kayo sa mga taong nasa mundo? Nakikihalubilo kayo sa mga unbeliever? Sabi po sa 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Evil company corrupts good character. Ang pakikisama raw po sa mga taong nasa labas, ang pakikisama raw po sa mga taong nasa mundo ay nagdudulot sa atin ng pangit na pag-uugali, pangit na karakter, at pangit na pagkatao. Buti po kung kasama lang. Kung naging kaibigan nga lang best friend nga lang yung nakikisama ka sa lahat ng ginagawa nila. Nakikisama tayo sa usapan ng mundo. Nakikisama tayo sa usapan tungkol sa mga artista. Nakikisama tayo sa usapan tungkol sa mga basketball. Nakikisama tayo sa usapan tungkol sa mga pangit na bagay. Nakikisama tayo sa mga usapan tungkol sa mga bagay na mga mundo pangit na, inaayawan na ng Diyos. Yung mag-boyfriend ka pa kaya, yung mag-girlfriend ka pa kaya ng unbeliever at wala sa Diyos. Grabing backsliding naman po itong ginagawa natin. Should I say this? Ang pag-aari po ng Diyos, tayo po lahat yun, ang binibigyan niya sa atin, pag-aari niya rin. At kapag pinilit niyo po yung gusto niyo, at kayo po ay mayroong tawag, at kayo po ay mayroong pong bagong buhay, impyerno po sa lupa ang pupuntahan niyo. Gaano man po kapogihan, gaano man kaputihan, gaano man katangos yung ilong niyan, kahaba man ng ruler yung ilong niyan. Hindi man masukat ng tape measure yung kung gaano katangos yan. Gaano man kakapal yung kilay niyan. May abs man yan sa leeg. May muscle man yan sa noo. May sariling airport sa noo. Kahit gaano po katangkad yan, kahit gaano kakisig yan, may muscle man yan sa tenga, ang puti man yan parang bond paper. Kapag ayan po ay taga-mundo at hindi nakakakilala sa Diyos at hindi kilala ang Diyos, lumayo po kayo sa kanila. At lahat ng masunuring kabataan ay magsabi ng Amen. At ang lahat ng kabataan hindi na mag-aasawa ay magsabi ng Amen. Taas ka, marami nag-amen ha? Naka-record sa langit yan. Ulitin ko na maigi ha? Ang lahat ng kabataang hindi na mag-aasawa ay magsabi ng Amen. Nangalahati yung amen. Lahat ng kabataang mag-aasawa sa tamang panahon ay magsabi ng Amen. Payo ko sa inyo, huwag mo na kayo mag-asawa. Don't get me wrong masaya ako Masaya talaga. Masaya. Pero wag muna kayo mag-aasawa. Please lang. Mag-antay po kayo ng tamang tao para sa inyo. Huwag kayong magmadali. Huwag kayong maniwala sa mga so-called revelation na yan. Diyos ko po.
Sino pong naniniwala na kapag ka merong revelation ay merong confirmation? Sabi po ng iba, yung lalaki, merong revelation. Yung babae, merong confirmation. Kaya kami na. Hindi po ganun yun. Wala pong ganun. Sabihin nyo nga, walang ganun. Sabi mo sa iyong katabi, walang ganun. Wala naman talagang ganun eh. Ang revelation po ay binibigay ng Diyos sa tamang panahon, sa tamang oras, at hindi lang sa iyo, sa maraming tao, paulit-ulit-ulit. Hindi yung, Lord, kapag siya po nagbigay ng pansit canton sa akin, yung spicy, siya na talaga. Lord, kapag po pareho kami ng damit, naka-color red, alam na, Lord, handa na ang mga dingdong. Marami pa nag-asabi ng ganyan, ano? Kaya nga, nainggit nga ako sa inyo kasi minsan ang feeling ko nasa teens pa rin ako eh. Pero po nung nasa ganyan nyo kung mga edad, mga 18, 17, 16 ako, naintindihan ko po kayo. Talagang, hagka-youth camp kahit hindi kayo naliligo sa bahay, pag youth camp, 3 beses kayo maligo. Talagang, bawat break na 1 oras, talagang nakashower kayo niyan. Gusto niyo lagi kayong mabango. Dahil kapag kayong revelation dumating, Lord, mabango ako, darating ang revelation mo ngayon. Pagka na, amoy mo yung buhok ng babae, Lord, ito yung mabangong babae. Sabi ng Lord, kung sino ang mabango pag-aari ko. Marami po nagsasabi ng ganon. But, ang sabi po sa Habakuk, we move by revelation. At ang Lord po ay nagko-confirm po dyan. Alam nyo, inuulit ko po, please, wag muna kayo mag-asawa. Hanggat maaari, wag muna kayo mag-girlfriend, mag-boyfriend. At lahat ng hindi mag-boyfriend ay magsabi ng at lahat ng hindi mag-girlfriend magsabi ng ulitin ko lahat na mag-aasawa sa tamang panahon magsabi ng at kung talagang hindi po kayo magpapapigil, pero lahat po ng parang gagawin namin para pumigil sa inyo, pumili po kayo ng man of God. Woman of God. Yung iingatan kayo, yung mamahalin kayo. Kahit nga po mga man of God mga woman of God minsan, nagkakamali pa. Nagkakasala pa. Nahuhulog pa sa kasalanan. How much more po yung mga taong wala sa Diyos. Inuulit ko, kahit kasimputi ng bond paper yan. Kahit may absyan sa ilong. Diyos ko po, please, ipikit nyo ang inyong mata, magtago kayo, lumayo kayo. Marami pa ang gagawin sa Diyos, may nakahanda sa inyong bagay. Kahit ang ngipin yan transparent, Diyos ko po. Please, mag-isip po kayo na maigi. Ang youth camp po ay hindi para sa panliligaw. Ang youth camp po ay hindi para sa boyfriend at girlfriend. Ang youth camp po ay para sa pagbabago at encounter sa Diyos araw-araw.